Mga Lods, opisyal na. Tapos na ang LeBron James era sa Los Angeles. Hulyo 1 na at kinumpirma ni Shams Charania na hindi na babalik si LeBron James sa Lakers para sa kanyang record-setting 24th season. Pero sandali, akalain nating magsasama sila ni Anthony Davis sa Golden State kasama si Steph Curry. Biglang nagpreno ang Washington Wizards. Hinugot na si AD sa trade block at ayaw nang makipag-usap sa Warriors. Ano ba ang totoong laro sa likod ng kurtina? Leverage play lang ba ito ng Clutch Sports o seryosong gulo ito sa free agency? Alamin natin ang real talk analysis na hindi sasabihin sa inyo ng mga mainstream media. Unahin natin si LeBron. Sa edad na 41, he informed the Lakers na salamat sa alaala pero magpapasikat muna ako sa iba. Dahil hindi pa opisyal na bukas ang free agency trade signing hours, bawal pa siyang pumirma kahit saan. Pero bakit Golden State ang pinakamatunog? Simple lang, nag-decline si Draymond Green sa kanyang $27.7 million player option para bigyan ng financial flexibility ang Warriors. Ang plano, lalok kay LeBron ang buong $15 million ng taxpayer mid-level exception. Isipin mo yun, si LeBron maglalaro para sa $15 million. Baka mas malaki pa ang kinikita ng mga top tier influencers sa Pinas kaysa sa discount na ibinigay ng James. Pero hindi pera ang habol dito, kundi ang huling singsing kasama si Steph Curry bago mag-retire sa 2027. Ang problema, paano si AD? Dito pumapasok ang malupit na plot twist. Para sa mga nakakalimot, napunta si AD sa Washington Wizards noong February trade deadline kapalit ng expiring contracts mula sa Dallas Mavericks. Pero dahil sa finger injury at sa garapalang tanking strategy ng Wizards, hindi pa nakakalaro ng kahit isang segundo si AD para sa Washington. Ngayon, may balitang gustong iparada ng Warriors si Jimmy Butler na kasalukuyang nagre-recover mula sa torn ACL at may expiring $56.8 million contract para lang mamatch ang sahod ni AD sa isang blockbuster trade. Pero na-realize ng Wizards GM na si Will Dawkins, bakit ko ipapalit ang isang 10-time All-Star rim protector para sa isang 36 anyos na injured na si Jimmy Butler? Lalo pat nakuha ng Wizards ang number 1 draft pick na si AJ Dibantza at kapipirma lang ni Trae Young ng $212 million contract. Gusto ng Washington na manalo agad. Kaya ayon kay Mark J. Spears, sarado na ang pinto. No trade, walang AD sa Bay Area. Pero heto ang pinakamatinding theory mula sa mga seryosong NBA insiders tulad ni Brian Windhorst. Sino ba ang agent nila LeBron James, Anthony Davis at Draymond Green? Walang iba kundi si Rich Paul ng Clutch Sports. Ino-orchestra lang ba ito ni Rich Paul para makakuha ng maximum leverage? Kayo mga Lods, sa tingin niyo ba ay seryosong mananatili si AD sa Washington para maging mentor ni AJ Dibantza o mapipilitan din ang Wizards na i-trade siya kapag nag-demand siya ng exit bago mag-August extension? At saan mo gustong makita si LeBron sa susunod na season? Warriors, Heat o babalik sa Cleveland?